Isang call center sa Makati City na nanloloko di umano ng mga dayuhan ang sinalakay ng NBI o National Bureau of Investigation. Arestadong operator at mahigit 100 empleyado nito. Isa raw sa modus ng call center ang pangangalap ng pera para sa mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda, pero ang pondong kanilang nakokolekta, ibinubulsa lamang daw pala. May live report si John Consulta. John. Joseph Mackey, isang magkakasunod nga na operasyon ang isinagawa ng National Bureau of Investigation dito sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, mula nga sa isang umano'y peking online investment center hanggang sa tatlong magkakahiwalay na lugar naman na umano'y sangkot sa illegal na pag-reproduce ng mga libro para sa mga nag-aaral ng medisina at abogasya. Arestado ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division ang mahigit 100 empleyado kasamang operator ng ProAct Telemarketing Incorporated sa Makati City. Maging ang Canadian National na operator ng kumpanya na si David Gilinski, arestado. Sa loob ng tanggapan, makikita mga computer units at telephone working stations na ginagamit nila para umano mga panloko. Target nila, mga dayuhan mula sa Europa, Amerika, Asia at Middle East. Nag-send lang kami ng email. Pero hindi namin alam kung anong laman ng email. Basta yung nasa script lang, yun, binabasa lang namin. Modus din daw ni Gilinski ang pagbukunwari ng fundraising event para sa mga biktima ng Yolanda. Pero ang mga nakolektang pera sa sariling bulsa na pupunta, hindi sa mga biktima ng bagyo. Supposedly mag-donate siya sa Yolanda, pero inatras niya yata. Baka may mga additional investment na siya nakuha. Tumanggi magbigay ng pahayag si Gilinski, pero git ng kanilang abogado, walang ginagawang masama ang kanilang mga kliyente. As far as the accusations are concerned, our client is not guilty of any of those, and we will prove it in the proper legal forum. We will answer in court. Violation will be the violation ng Cybercrime Prevention Act natin. And we are also looking at the possibility na may violate sila sa data privacy law natin. Sinilakay naman ng NBI ang tatlong magkakahiwalay na target area sa Sampaloc, Manila, Pasay at shopping center sa UP Diliman. Tumambad sa raiding team ang mga kahon ng mga photocopy ng mga original na libro, medical at law books. Alam niyo ba sir na medyo bawal pala yung pagpapasirox ng walang paalam sa mga libro? Opo sir. Minsan po pag talagang suki namin, humingi po sila ng discount. Ngayong papalapit na ang panahon ng pasukan, patok na naman sa mga estudyante ang mga photocopy ng mga libro tulad nito na hinango mula sa mga orihinal. Pero ayon sa NBI, labag ito sa ating batas at maaaring maparusahan ang mismo mga estudyante na nasa likod ng pagpapakopya ng mga libro. Hati naman ang mga estudyanteng aming nakausap, kaugnay sa nakasanayan na raw na pagpa-photocopy ng mga libro. Bilang estudyante, ang hirap gumastos ng bumili ng libro. At least sa photocopy, nakatipid ka, tsaka nakuha mo naman yung maaaral. Pinagbabawalan lang kasi kami ng prof namin na buong libro ang pinapotocopy. Bakit? Copyright infringement din kasi. It's very hard to buy the originals when yung presyo na iniisip natin na mahal. Pero if you look at it in a way na tumutulong tayo sa mga authors and someday, tayo mismo magiging authors tayo. Do we want others to copy our work illegally? Kinumpis ka ng NBI ang mga photocopying machine at mga ibang gamit at mga photocopy na libro. Inihahanda na ang patong-patong na kasong isasampa laban sa may-ari ng mga naturang establishmento. Joseph, kinumpis ka rin ng NBI itong sangkaterbang computer units doon nga sa Peking Call Center na kanilas nilakay. At ayon sa ating pakikipag-usap sa mga eksperto ng NBI ay sasailalim na ito sa forensic examinations para makakalap ng mga karagdagang ebidensya. Joseph. John, magkano yung nakolekta noong peke na call center? Lalo pa, medyo kung totoo yung paratang, no? Medyo parang masama naman yun na sasangkalan mo pa yung mga biktima ng Typhoon Yolanda para makakolekta ka ng pera. Ito yan, Joseph, no, na medyo nalulungkot nga yung NBI doon sa kanilang mga nadiskubre. At sinasabi nila na patuloy pa rin daw yung kanilang pangangalap ng impormasyon at makakatulong daw ito pag-i-examine nga ng mga computers na kanilang dinatnan doon sa loob ng opisina. Pero sa initial figures nila, Joseph, meron lumulutang na amount na as high as $500,000 yung ipinangako daw na i-donate nitong grupong ito sa mga naapektuhan ng Yolanda. Pero sa pinakahuling impormasyon na kuha daw nila ay wala raw naganap na donasyon itong grupong ito, pero meron silang mga ebidensya na magtuturo na merong pangangalap na naganap para makakuha ng mga pondo para nga dito sa mga biktima ng Yolanda. Joseph.
John, yung operation ng call center na allegedly fake, no? Ilang taon na yan dito sa Pilipinas? Joseph, alam mo, itong si Delinsky, sinasabi ng NBI, ay noong taong 2004, ay naaresto na raw ito. Subalit ito ay nakapagpiyansa at nagkaroon ng pagkakataon na muli na naman magtayo ng ganitong klase ng operasyon. Ang tawag ng NBI dito, Joseph, yung boiler room o di kaya naman ay yung scam na kung saan ay nagkakaroon nga daw ng oportunidad para manguha ng investment mula sa ibang bansa para sa mga kumpanya na non-existent naman o di kaya naman ay yung mga palugina. Kung kaya nga naman ngayon ang NBI, Joseph, ay sinisikap ngayon na palakasin pa itong kasong ito para hindi na maulit muli itong ginawa nga raw ni Delinsky, Joseph. Yung operation nila limited yan sa overseas, no? Or meron din silang operasyon na ang tinatawagan naman nila ay yung mga nandito sa Pilipinas para makahingi ng kumbaga tulong allegedly para doon sa mga naging biktima ng Typhoon Yolanda. Most of the records, Joseph, would reveal na karamihan doon sa kanilang mga tinatawagan ay outside of the Philippines. No? At karamihan nga daw doon sa kanilang mga contact ay meron silang merong database na nakukuha itong mga call centers. At nung tanongin natin kung saan nila kinukuha itong mga numerong ito, meron na lamang doon nagbibigay sa kanila ng mga telepono, mga pangalan. At meron, in fact, Joseph, nung umikot tayo doon sa workstations nila, meron mga script na naka-prepare doon sa mga tabi ng mga computer units at mga telephone working stations. At makikita mo doon kung yung kausap mo doon ay medyo duda o di kaya naman 50-50 nga yung kanyang pagpapalagay ng investment o yung sa hinihingi nilang mga tulong ay merong mga specific lines na silang babanggitin para nga makontra yung ganong klase ng mga sagot. Kung kaya't nais gawin ng NBI itong masinop na pag-iimbestiga para walang ebidensya na mamimiss out sila sa kanilang pag-asampa ng kaso laban sa grupong ito, Joseph. Alright, maraming salamat, John Consulta.